Amen and Amen. Praise God po. Nakatapos po tayo sa ating dalawang mahalagang gawain na po. Naipakita po namin sa inyo ang video at nagkaroon na po tayo ng prayer time. At this point naman, gusto ko pong i-share na nagkaroon na po tayo ng 402 shares at this point. Meron na pong 400, imagine that, na mga shares. At meron na tayong kasama na 176 active viewers. Salamat sa ating Panginoon. Okay, bago po ako mag-preach, meron lang pong isang babae ako na gustong i-recognize, si Mami Alice Ikaranum. Si Mami Alice ay 66 years old. At ako po ay nai-inspire kay Mami Alice dahil sa kanyang masugid at tuloy-tuloy na pakikinig po sa ating online preaching. Siya po ang mami ni Teacher Chrislyn na nasa Japan. Nung bumalik po si Chrislyn dito sa Pilipinas, ay na-introduce niya sa kanyang Mami Alice, si Pastor Jim, at nakapanood po si Mami Alice ng ating replay. Matagal na po yun. At mula nun po ay gabi-gabi na po siya nakikinig. In fact, pati daw po yung mga devotions natin noon, lahat ay kumpleto siya. At sabi nga ni Chrislyn, may notes pa po yan, Pastor. Kumpleto daw po siya. Nakaka-inspire po si Mami Alice. Mami, salamat po. Pagpalain ho kayo ng Diyos. Hindi man tayo nagkikitang personal, mahal po namin kayo para sa ating Panginoon. At minsan daw po ay tumatawag si Chrislyn sa kanya at ang bunga daw ni nanay, nanood ka ba kagabi? Ang ganda ng message ni Pastor. Nakakatuwa po, mga kapatid. So dumako po tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi. Dahan-dahan na po tayong pumasok. Chapter 2 na po tayo ng 1 Samuel. So ang ating pong season 4 is in motion. Umaandar ang ating pong season 4. Okay po, at ngayong gabi ay tatalakayin po natin ang chapter 2. Okay, verses 1 to 11. At kung mapapansin nyo po sa inyong Bible, kung kayo may hawak na Bible, ang title po niyan ay The Prayer of Hannah or Hannah's Prayer. So yan po ang pag-aaralan natin, verses 1 to 11, The Prayer of Hannah. At basahin ko po mga kapatid ang ilang mga talata lang nito. Sabi dito, Then Hannah prayed and said, My heart rejoices in the Lord. In the Lord my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance. For the Lord is a God who knows, and by Him deeds are weighed. Hanggang dyan na lang muna mga kapatid. At kung may panahon kayo mamaya, pakibasa nyo po ng tuloy-tuloy. Maganda po ang prayer na yan ni Hannah. So ngayong gabi mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay ang pananalangin ni Hannah matapos niyang maihandog ang kanyang anak na si Samuel. Noong mga nakarang araw ay pinag-aralan lang po natin na si Hannah ay isang barren. Ngayon po ay may anak na po siya. At ngayon nga po sa ating pag-aaral ay naihandog na niya ang kanyang anak na si Samuel sa ating Panginoon. So talagang ang ating pong season 4 ay talagang in motion, umaandar po. So ngayong gabi mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyong lahat na si Hannah po ay nanay po ni Samuel, ay isang napakalakas na babae. He was a strong woman. Alam nyo mga kapatid, sa mga susunod na mga gabi, kung buhay pa po tayo, ay pag-aaralan na po natin si Samuel. Kaya gusto ko lang muna talagang ma-emphasize ang kalakasan, ang katapatan, ang katatagan ng kanyang nanay. Kasi pag nabitawan na po natin si Hannah,
Pinag-usapan na po natin si Samuel, si Saul, at saka si David. Baka malimutan na po natin si Hannah. Kaya minamabuti kong pag-aralan ito ng by chapter, line by line, para makita nyo naman na kapag sikat na po sa ating pag-aaral si Samuel, ay may babalikan kayo na may nanay po yan na tinatawag nating baog. Pero grabe ang pananampalataya. Ayan po. Okay po. Kaya ko nasabi po siya na talagang strong woman, ang sabi ko po dito, ipinakita niya ito, yung kanyang pagiging matatag, mga kapatid, bago pa dumating ang kanyang milagro. At kapag pinag-usapan natin ang milagro, ang ibig kong sabihin dyan ay si Samuel. Yan po ang kanyang milagro. Kasi nga po, barren, baog. Hindi pwedeng magkaroon ng anak. At ang sabi ng Bible, previous chapter, ang Diyos mismo ang nagsara ng kanyang womb, ng kanyang sinapupunan. Sinara ng Diyos. Kung ang Diyos ang nagsara, ang Diyos din ang nagbubukas. At yun ang nangyari. So mga kapatid, bago dumating ang kanyang milagro na si Samuel, siya po ay punong-puno ng grief, pagdadalamhati. Dahil siya nga po ay baog. Alam niyo naman ang connotation kapag baog. Noon at ngayon. Mas matindi po noon. Ang tingin nila sumpa. Ngayon naman, may mga sinasabi rin na sayang, hindi sila nagkaroon ng ganyan, ang anak. Sayang, ganyan. Pero wala naman sinasabing sumpa. Pero nung araw, ganyan po. So mga kapatid, siya po ay binubuli ng kanyang rival sapagkat yung kanyang asawa, may asawa pang isa, si Penina. Pero mga kapatid, ipinakita niya ang kanyang asim, ang kanyang pagiging strong woman, nalampasan niya lahat ng yon. Pangalawa mga kapatid, she showed it again when he fulfilled her vow to the Lord. She offered her son and left Samuel there in the temple for good. Ayan po. Again, ay ipinamalas na naman ni Hannah ang kanyang katatagan, ang kanyang tenacity, ang kanyang tibay, ang kanyang pagpapatuloy ng pananampalataya nang ihandog niya ang kanyang anak na si Samuel sa templo sa Diyos. For good, doon natitira. At alam niyo mga kapatid, hindi po yun biro. Hindi yun biro sa isang babae na wala nang inaspire kundi ang magkaroon ng anak. Binigyan nga, binigay din niya sa templo. Kaya ang aking pagkakakapsulize, I could say talaga with all my heart that Hannah, the mother of Samuel, was a strong woman. Matatag, matibay ang pananampalataya. Katunayan mga kapatid, matapos niyang maihandog si Samuel sa Diyos, papasok tayo sa chapter 2, naggawa pang mag-pray. Ayan po. Kaya nga, chapter 2 tayo the prayer of Hannah. So mga kapatid, ito pong prayer na pag-aaralan natin din ito po yung prayer right after na mai-offer niya ang kanyang kaisa-isang anak sa Diyos at iniwan kay Eli, doon natitira sa templo, hindi niya na makakasama. Ayan po. Madadalaw na lang niya yearly. Pero iba na ang siyempre iba yung kasama niya araw-araw. So mga kapatid, ngayong gabi, ang aking pong tema, pinamagatan ko po na activating a transcending prayer during our momentary problems. Theology matters. Sana po, ngayong gabi, meron na naman akong maiambag sa inyong pananampalataya, sa inyong paglago kay Lord. Itong pag-aaral nating ito. Ang sabi ko dito, sana pagkatapos ng aking Bible exposition ay ma-activate natin yung isang prayer life na transcending. Parang hindi yan ay ang transcending mga kapatid, yung bang lumalampas doon sa iyong mga momentary troubles. Beyond. Your prayer is going beyond. Your going is supreme. Talagang lumalampas. Nagiging beyond dun sa troubles that you have. Kasi kung minsan, mga kapatid, pag may problema tayo, kinakain na tayo ng problema. At yung panalangin natin,
Puro yun na lang problema. Nalilimutan na natin yung Diyos. Kaya ngayong gabi ay tuturuan po natin ang bawat isa mula sa Bible ng mga natutunan ko rin kay Hannah. Okay po, so how did Hannah show her transcending prayer? Look at this mga kapatid. Makikita natin sa verse 1 and 2 mga kapatid. Matapos ito yung context, ibinigay niya yung kanyang anak, pero makikita natin sa verse 1, my heart rejoices in the Lord. Ibig sabihin mga kapatid, in her prayer, she rejoiced in the Lord, not in Samuel. Yun po yung unang-unang gusto ko matutunan natin. Nawala man si Samuel, hindi pa rin nawala yung nagbigay kay Samuel. Kasi kuminsan, nakafocus na tayo dun sa regalo, hindi dun sa nagbigay ng regalo. So makikita natin dito sa panalangin niya, mga kapatid, ang kanyang kagalakan ay wala kay Samuel. Lampas kay Samuel. Yun po. Kaya nga, beyond, transcending prayer. So mga kapatid, kaya prayer ang sabi ko dito kasi nasa context po tayo ng prayer. Chapter 2 is about prayer. Yan po ating unang makikita. Pangalawa mga kapatid, in her prayer, she warned the arrogant and proud Penina, verse 3. Ang sabi niya sa verse 3, my heart, sabi sa verse 3, do not keep talking so proudly or let your mouth speak such ignorance. Sinong tinutukoy niya ritong nagsasalita ng may kayabangan? Sino itong nagsasalita dito ng may arrogance? Ang kilala ko lang naman na naging kaaway nitong si Hannah ay si Penina, ayon sa chapter 1. So mga kapatid, makikita natin na ito pong si Hannah, ang kanyang prayer ay talagang activated. Meron siyang nakikita na hindi nakikita ni Penina. In fact, ang sabi niya sa verse 2, there is no one holy like the Lord. There is no one besides you, and there is no rock like our God. So mga kapatid, bagamat inihandog na ni Hannah ang kanyang anak, pero makikita natin na itong si Hannah ay merong ibang nakikita. Sabi niya, walang ibang banal na katulad ng Diyos. Walang ibang maliban sa Diyos. Walang ibang bato kagaya ng Diyos. So mga kapatid, yung kanyang kaligayahan na kaisa-isang anak during that time, ay ginive up niya kay Lord. Pero mukhang masaya pa rin siya. Maligaya pa rin siya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kanyang kaligayahan ay ang nagbigay, hindi ang ibinigay. Kasi kung minsan, yung ibinigay ng Diyos na regalo, na trabaho, o kaya yung bahay, o yung sasakyan, o yung education, o kung anumang bagay-bagay, parang doon na nafo-focus tayo. Sa jowa, doon na lahat ang isip natin. Wala na doon sa nagbigay. And that is a sin against God. Idolatry po yan. Kailangan mga kapatid sa context ng prayer, mga kapatid, kagaya ng nangyari kay Hannah, na supposedly, dapat po siya ay malungkot. Dahil binigay niya yung kanyang anak, sinurrender niya. Pero makikita natin, mukhang iba ang kanyang actuation. Iba ang kanyang katwiran. Even sa kanyang panalangin, ay kapansin-pansin na talagang transcending, pataas, palayo, lampas doon sa kanyang problema. Pangatlo, in her prayer, she gave glory to God who humbles the strong. Sa kanyang prayer sa verse 4 makikita natin, for the bows of the warriors are broken, but those who stumbled are armed with strength. Pati daw yung pana ng warrior ay masisira, mawawasak, at madadapa ang mga malalakas na may kalakasan. Madadapa. At masisira naman ang pana ng mga warriors. Mga kapatid, meron siyang nakikita dito. Dito sa context ng kanyang prayer, ay meron siyang pinapasalamatan dito na kayang magpababa ng mga malalakas. Verse 5, in her prayer, she gave glory to God who exalts the weak.
Sa kanyang panalangin, sa context ng prayer dito, yung lumalabas sa bibig ni Hannah na panalangin niya ay talagang transcendent. Lampas, beyond sa kanyang present problem. Remember ang problema niya dito? Bilang nanay, mga kapatid, wala na ang kanyang anak. Pero makikita natin ang kanyang kagalakan na kay Lord, ang kanyang tingin, ang kanyang katwiran, si Lord. Hindi po siya suffocated ng problema. Hindi po siya naikakahon ng pandemic. Malaya siya. Ang kanyang prayer ay transcendent. Alam niyo, may mga tao ngayon, wala nang ipinag-pray, kundi yung mga kapatid, yung pandemic. Hindi na sila nakakapag-pray para sa ibang kaligtasan ng iba sa kaluluwa. Alam niyo mga kapatid, mas matinding prayer request yung mas matinding accomplishment na ang tao ay makalaya sa kasalanan kaysa sa pandemic or virus. Mas malalim po yun, mga kapatid. So, ngayong gabi ay hinihikayat ko po ang bawat isa sa atin to activate our transcending prayer during our momentary problems. Kaya ko binabanggit yung momentary problems. Nang araw na yon na si Hannah, she offered her son to the Lord, mga kapatid. Totoo problema yon. Emotionally, as a mom, problema talaga yon. Pero matatawag nating momentary problems pa rin yun. Hindi pa rin yun eternal problem. Hindi pa rin yun sobrang bigat na problema. Makakasanayan din yun ni Hannah. In fact, si Hannah ay okay na. Para naka-move on na nga agad siya eh. Dahil ang kanyang pagmamahal ay nasa Panginoon. So yan po, makikita nyo ang laman ng kanyang prayer. Kaya masasabi ko talagang she was a strong woman. Matatag talaga siya. Matibay talaga po siya. Itong nanay ni Samuel. Number 5, in her prayer, she exalted God and His sovereignty. Verse 6 to 8. Ang sabi ng verse 6, tingnan niyo po, talagang itong si Hannah may nakikitang iba eh. The Lord brings death and makes alive. Siya ang nagbibigay ng kamatayan. Siya rin ang bumubuhay. He brings down to the grave and raises up. Siya ang nagbabagsak ng tao sa libingan at nagbubuhay na maguli. Ang sabi niya sa 7, the Lord sends poverty and wealth. Siya ang nagpapadala daw ng kahirapan. Siya rin nagpapadala ng kasaganaan. He humbles and He exalts. Nagtataas siya, ibinababa niya ang isa. He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with princes and has them inherit a throne of honor. Tingnan niyo po ang kanyang sovereignty dito sa verses na ito na binasa ko po. Verses 6 to 8. Ang Diyos ang nagbibigay ng kamatayan. Siya ang nagbibigay daw po ng buhay. Siya ang nagbababa. Siya ang nagtataas. Saan pa tayo? So mga kapatid, lampas-lampas na po siya sa kanyang prayer. To be honest with you, ang kanyang context ay isang problemang emosyonal. Dahil nanay siya eh. Isang problemang relasyonal. Dahil nanay po siya. Pero look at this mga kapatid. Sa content ng kanyang prayer, transcendent. Hindi siya naikahon ng kanyang problema kay Samuel. Ang kanyang prayer ay kakaiba. In fact, sa verse 5, nagpapasalamat siya sa Diyos na nag-e-exalt ng mahina. Nagpapasalamat siya sa Diyos na nagbababa ng mga malalakas. At makikita natin sa verse 6 to 7, He even exalted God and His sovereignty. Tingnan niyo po sa verse 6. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya ang nagtataas, siya ang nagbababa. Ang Diyos ang nagpapadala ng kahirapan, siya rin ang nagpapadala ng kasaganaan. Siya ang nagbababa, siya ang nagtataas. Siya ang nagtataas ng mahirap mula sa alikabok at tinataas niya yung nangangailangan mula dun sa alikabok. Tinataas niya, tinatayo niya kasama mga prinsesa at nag-i-inherit ng trono ng karangalan. Ang Diyos daw po yun. So, sa kanyang prayer na ito, na
Parang wala na siya sa usapin ng kanyang anak. Tapos na po yun sa kanya. So mga kapatid, huli po natin yung ating mensahe, activating a transcending prayer. Alam niyo mga kapatid, may mga tao po na nakakalungkot po ang prayer. Halimbawa po, ang kanyang anak ay may mataas na lagnat. Talagang nagkukumbulsyon. Talagang natataranta na po siya. Pag nagpe-pray na siya, Lord, tulungan mo ang anak ko. Lord, talagang grabe po. Talagang, Lord, ang lagnat niya po ay 39 na po, Lord. 39.7, Lord. Lord, bumubula po. Ang daming bula, Lord. Parang masyado na siyang suffocated ng kanyang problema. Hindi ko sinasabing mali yan. You can actually pour out your heart sa Panginoon every time may babigat kang problema. Pero sana pansamantala lang. Hindi yung talagang halos suffocated na tayo. Masyado na tayong pressured dun sa senaryo na yon. Kaya nga ang sabi ko dito mga kapatid, theology matters. Dito po, punong-puno ng theology, si Hannah. Kita po natin yan sa verse 6. Siya ang nagbibigay ng kamatayan, siya ang nagbibigay ng buhay. O di ba? Siya ang nagbababa ng isa, siya ang nagtataas ng isa. O di ba theology yan? Ang Diyos ang nagbibigay ng kahirapan at ng kayamanan. Di ba theology yan? Nasa Bible po yan. Alam niyo yung iba? Hindi sila naniniwala sa turong yan. Kaya lang, sabi ng Bible. Ang iba ho, kapag kahirapan galing sa demonyo. Kapag kayamanan galing sa Diyos. Mali yata yun. Mali talaga yon ang sabi ng Bible. Ang liwanag ng talata ako, sino pakikinggan natin? Sila o ang Bible? Ito po, kailangan natin ng theology. Kaya nga alam nyo, sabi ko rito, theology matters. Kapag meron tayong mga momentary problems, ang problema po natin, theology. Dahil kapag meron tayong momentary problems, tapos we lack theology, ang prayer natin, mga kapatid, suffocated. Hindi na siya transcendent. Yun po ang kaibahan. Alam nyo, mga kapatid, kapag ikaw ay malalim sa pananampalataya, kilala mo ang Diyos, ang iyong theology ay napakaganda, napakabigat, talagang ang Diyos ay talagang napag-aaralan mo gabi-gabi, na-i-experience mo siya. Yung minsan kapag may pinapanalangin kang problema mo mga kapatid, ang problemang ipinagpipray mo parang wala na lang, parang maliit na lang. Parang, Lord, bahala ka na dito. O yan. Kilala ka naman namin. So yan po mga kapatid. Kaya nga importante ang theology. At ang theology ay natatamo sa mga Bible study katulad ng ganito. Kung ikaw ay nanonood lang ng Netflix, anong matutunan mo dun? Puro baka kasalanan ang matutunan mo dyan. O kaya naman iiyak ka. Dahil especially mga Korean telenovela. Okay? Pero pag si Lord, ang Word of God may established ka. Napakaganda po nun. Now, let's proceed to the next one. Roman numeral 6. In her prayer, she put her confidence in the future in the Lord. Verses 9 to 10. Tingnan niyo po. Those who oppose the Lord will be broken. Verse 10. Tingnan niyo po. Anong konteksto? Problemado siya dapat. Dahil iniwan niya ang kanyang anak sa templo. Pero look at the prayer. Transcendent. Sabi niya, those who oppose the Lord will be broken. Yung mga lalaban sa Diyos, masisira. Magigiba. Mababasag. The Most High will thunder from heaven. Theology na naman to. Ang Diyos na pinakamataas, kukulog mula sa langit. The Lord will judge the ends of the earth. Pati judgment, pinag-uusapan na sa prayer, sa context ng prayer na ito. He will give his strength to his king and exalt the horn of his anointed. Alam niyo, tiningnan ko ito, mga kapatid, yung specific verse na yan, yung verse 10, letter B na yan, he will give his strength to his king and exalt the horn of his anointed. Ang tinutukoy daw na king dyan ay si Jesus Christ na. Dahil may binabanggit doon na anointed, and the anointed one is the Lord Jesus Christ. Sabi nga nung interpreter, o ng isang komentary, hindi na siguro alam ni Hannah yung kanyang sinasabi because maybe he was under the leading of the Holy Spirit. Kaya doon ko nabuo ang idea na ang kanyang prayer ay transcendent. Malayo na ang bato. Hindi na siya sakop ng kanyang
ng kanyang problemang momentarily, na yun nga yung pagka-miss niya sa kanyang anak na si Samuel. So parang hindi na po siya nanay dyan. Hindi lang, nag-elevate na po siya ng todo-todo. So, ngayong gabi mga kapatid, how will I summarize this? Hannah, the mother of Samuel, was a strong woman. Diyan nabuo yan. Yung aking summary is the same with my introduction. Ang sabi ko po sa aking summary nito, talagang si Hannah na nanay ni Samuel ay talagang matibay at matatag. She showed it before her miracle came. Her miracle was the birth of Samuel. She overcame her grief due to her barrenness and her life being bullied by her rival. And she showed it again when she fulfilled her vow to the Lord. She offered her son and left him there in the temple for good. At pagkatapos niya, nagpray na po siya. And see, nakita po natin ang very substantial type of prayer nitong si Hannah. Dahil dito mga kapatid, I will give you some recommendations na napakagaganda po. Number 1, mga kapatid, begin your spiritual life through a sincere prayer. Mga kapatid, kung gusto niyo po na maiayos ang inyong vertical relationship with God, sabi ko po dyan, you cannot avoid prayer in dealing with God. Kaya dapat isa sa mga minamaster po natin yan. Nakakalungkot lang. Maraming nagsasabing Kristiyano, they do not pray. In fact, they do not know how to pray. Kapag pinag-usapan ng prayer, tahimik sila kasi wala silang masyadong empirical experience pagdating sa pananalangin. Mga kapatid, grabe po yan. From Genesis to Revelation, prayer is there, left and right ang pananalangin. At ang prayer, mga kapatiran, ay kinukumpara natin sa hininga. Kapag wala ka ng hininga, tepok ka na, patay ka na. Ganon daw po yan. Kaya, mind it, mga kapatid. If you say that you are a Christian, that you are a follower of the Lord Jesus Christ, ang prayer is impregnated in your theology. Mahalaga yan, mga kapatid. Pagising, nagmamaneho ka, o kaya nasa kotse ka, o nasa jeep ka, nasa tricycle ka, nasa LRT ka, nagtatrabaho ka, nasa CR ka, talagang ang prayer po ay dapat naka-intertwined sa ating buhay. Bago kumain, di ba? Bago matulog. Talagang ang panalangin ay sabi nga pray without ceasing. Yun po yun. Napakaganda po nun. At yan po ay nakita natin kay Hannah. I suspect na itong si Hannah, mga kapatid, sa lalim ng kanyang panalangin sa chapter 2, ang aking suspecha, noon pa man, prayerful na siya. Hindi, ito lang yung ni-reveal ng 1 Samuel sa Bible na prayer ni Hannah. Pero I suspect, noon pa yan, prayer warriors na yan. Matindi na po talaga yan. Paano niya nalampasan yung kanyang mga problema kay Penina, na lagi siyang binubuli? Yung kilala siya sa lipunan na parang isinumpa dahil wala nga siyang anak. Siguro, dinadala niya lahat yan sa pananalangin. Kasi ang prayer po, taguan natin yan Totoo lang, mga kapatid. Ang prayer, hindi niyo ba napansin kapag nakapag-pray ka ng yung totoong prayer, parang you can face the world. Parang you did a great accomplishment kapag nakapag-pray ka. Pero pag alam mong hindi ka nakakapag-pray, lagi kang balisa. Yan po ang aking karanasan. If you are a true Christian, you can relate with me. Pag hindi ka nakapag-pray talaga, parang may kulang. Amen po? Kasi nga, hininga natin yan. Okay, pangalawang recommendation. Avoid prayer that is full of stress and suffocation. Proper object of prayer is God, not your problems. Ayan po. Isa-isahin natin to. Iwasan daw natin yung panalangin na punong-puno ng stress. Alam nyo, minsan may mga nagpipray na may hawak talagang orasan Stress na stress Parang minamadali niya ang Diyos Maling-mali yan. Alam nyo mga kapatid, dapat nga magpasalamat kapag halimbawa nakapag-pray ka ng 10 minutes. Oh Lord, binigyan kita ng 10 minutes Dapat hindi ganun Dapat ang salita mo, Lord, salamat po't binigyan mo ako ng 10 minuto. Bakit sino ba tayo para bigyan natin siya ng 10 minuto? Tayo ba'y VIP? Ang mahalaga, siya ang magbigay sa atin ng 5 o 10 o 1 oras. Di ba mga kapatid, halimbawa may artista,
Sabihin natin, sinong artista kilala natin? Sino man yan? Sabihin natin, Gary Valenciano, Sam Milby. Okay. Huwag mo sabihin na kay Gary Valenciano, okay, Gary, i-meet kita bukas, bigyan kita ng 5 minuto. Di ba ma-offend yun? Pero kapag si Gary ay nagbigay sa iyo ng 1 oras, masayang masaya ka kasi binigyan ka niya ng 10 oras. Hindi ikaw ang nagbigay ng 1 oras. Same thing with God, mga kapatid. So avoid prayer that is full of stress and suffocation. Kapag ikaw ay maraming problema, tapos magpipray ka, tapos parang stress ka, tapos pati yung Diyos minamadali mo, parang punong-puno ka ng suffocation, mainit ang ulo mo sa prayer, ay kapatid, itigil mo na lang. Kasi hindi rin yan yung pinapakinggan ng Diyos. Kailangan ng prayer natin, ang ma-activate natin yung transcending prayer. Yung, halimbawa, may problema ka talaga mabigat ngayon, yung prayer mo, pwede mo namang sabihin yan sa Diyos. Pero wag naman yung problema mong yun will suffocate you at all. Na hindi ka na halos, parang sabi ko nga dito, proper object of prayer is God, not your problems. Para bang minsan, ang nagiging Diyos na natin at ang nagdidikta na sa atin ay yung ating sitwasyon, hindi na ang Diyos. Baligtarin natin. Ang ating mindset ay si God. Ang ating focus ay si God. Hindi yung ating problema. Kaya nga siguro binibigyan tayo ng Diyos ng maraming problema para mag-pray tayo sa Kanya Pero mga kapatid, kapag mali pa rin ang mindset, talagang masusuffocate ka na. Kaya minsan, matapos mong ipag-pray ang isang bagay dahil ikaw ay suffocated na ng problema, after your prayer, ang isip mo nandun pa rin sa problema. Kasi the problem already suffocated you. Kinain ka na. Dapat tayong lumaya. Kagaya ni Hannah, mga kapatid. Binigyan tayo ng Bible ng isang napakagandang example. Isang nanay na matagal na barren, nagkaroon na nga ng anak. Pagkatapos ibibigay lang sa templo. Pag pauwi siya, nagpe-pray pa rin siya. Ang kanyang kagalakan ay nasa Diyos, wala kay Samuel. Si Samuel mahal niya, mahal na mahal niya. Kasi anak niya yan Pero tingin ko dito, mas mahal niya ang Diyos. Maganda ang kanyang theology of God. Okay, number 3, mga kapatid. In true spiritual prayer, theology matters. Yan po, totoo ito. Bibigyan ko to nandoon. Diin, ang tunay na spiritual na pananalangin, ang theology ay super important. Napakahalaga, ang theology. Kasi mga kapatid, your theology will guide you. Your theology will guide you, will lead you, will inspire you, will enlighten you. Hindi ka susobra, hindi ka lalampas. Kaya importante yung theology. Halimbawa, magpipray ka. Okay, magpipray ka ba sa santo, sa puon? Kasi pag nagpray ka sa santo o sa puon, ibig sabihin wala kang theology. Ang theology natin ito, God is a spirit. Di ba yun ang nakasulat sa Bible, John 4:24? And he who worship Him must worship God in spirit and in truth. Yun po yung theology mo. Kaya pag nagpipray ka, yun ang guide mo. Hindi mo kailangan ng may anyo, may mukha, may kamay, may mata. Hindi mo kailangan yun. Kasi your theology will guide you. Okay, ngayon pa, pag may problema ka na, okay, nalampasan mo na yung unang yan, nalampasan mo na yan, spirit na talaga yung God mo. Now, you have a big problem na right now, mga kapatid. Sa yung prayer na yan, pwede mo sabihin, Panginoon, meron po kaming problema, pero mas malaki kayo. Theology na po yun. Lord, meron po kaming problemang itong tatay ko, pero kayo po ang ama ng lahat. Theology na yun. See, your theology, your knowledge about God will guide you. Kaya nga importante ang mindset about God. Who is God? Ngayon, ang tanong, paano mo naman siya makikilala? Maraming paraan. Magbasa ka ng Bible. Makinig ka sa ating Bible study gabi-gabi. Sigurado ako, meron kang makakain. May matututunan ka. Sigurado po ako dyan. So yan po mga kapatid, pakikinig ng preaching, pagre-reflect, gawa ka ng reflection, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka.
Marami mga kapatid, even mga good songs, nakakapagbigay sa atin yan ng theology. Kahapon sa church, ang gaganda ng kinanta natin. Talagang God-centered songs. Talagang nakakatulong. So guys, napakahalaga po nitong pangatlo kong recommendation. In true spiritual prayer, theology matters. Know His Word, know His will, and know His ways. Not vice versa. Ang kikilalanin mo, yung kanyang salita, yung kanyang kalooban, yung kanyang mga daan. Hindi yung salita ko, hindi salita ng tao, hindi yung kalooban ng tao, hindi yung daan ng tao. Mali po. Dapat si Lord lang. Si Lord ang uunahin natin. So mga kapatid, lahat tayo ay nagkakaroon ng problema na katulad ni Hana. Di ba? Lahat tayo. Humaharap tayo sa mga iba't ibang problema. Pero mga kapatid, ang problema ay ito. Iba-iba ang ating respond. Pag nag-respond na tayo, iba na. Kapag yung iyong response ay mali, dahil siguro mali ang iyong foundation. Pero kapag ang iyong theology ay intact, kilala mo ang Diyos, siya ay Diyos ni Abraham, lumikha ng lahat ng bagay, siya is Holy Spirit, siya ay Espiritu, siya ay Triune God, siya ay banal, ganito siya, pinag-aralan mo, ganyan-ganyan. Lahat ng yun ang magiging bala mo pagdating ng mga momentary problems or troubles. Kaya nga momentary, pansamantala lang yan. Huwag kang masuffocate. Huwag kang maikahon na mga problema mo, napapraning ka, nawiwindang ka, nawawala ka sa hulog, umiinit ang ulo mo, sinisipa mo yung aso, natatanggal ka tuloy sa trabaho, lutang ka palagi. Bakit? Kulang ka ng theology. Kulang ka ng Diyos sa buhay. Ang sobra sa iyo, pandemic. Ayun, pandemic. Okay po, yun ang lagi nating naiisip. The last but not the least, help others who are ignorant in this area. Maraming tao ngayon ang ligaw na ligaw. Hindi nila alam kung saan sila susuling. May problema sila. Yung kanilang momentary problems, kinain na sila. Yung iba nagpakamatay na. Yung iba tumalo na sa Ilog Pasig. Yung iba tumalo na sa tulay. Yung iba tumalo na sa building dahil sa mga problema nila. Kinain na sila ng problema. Sa halip na sila mag-handle ng problema ang nag-handle sa kanila. Kulang. So mga kapatid, kagaya ng ginagawa ni Pastor Jim at ng City Bible Church sa iba't ibang panig ng Pilipinas, magtulong-tulong po tayo. Ito yung ating ayudang CBC. Tulungan natin ang mga ignorante sa area na ito. I-revolutionize natin ang kanilang buhay. Yung pong hindi po revolutionary, hindi yung gamot na temporary. Talagang relief for good, for eternity. Yan po ang dapat nating ibigay. Hindi band-aid solution, but absolute remedy. And that is through the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Ito yung unang araw ng ragasa ng ating pagtuturo. At naghahangad tayo na maraming matulungan pa ng mga taong kapos sa spiritual na kaalaman. At ngayong gabi, alam ko, marami na naman tayong nag-guide ng mga tao. Hindi sayang ang isang oras natin para sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung isang oras na yan, ibigay na po natin yan kay Lord. Parang tithes na po natin yan. Dapat nga, 2.5 hours Sa 24 hours, kung 10% yan, dapat 2 oras mahigit tayo makikinig. Pero 1 oras lang ang ibinibigay natin sa Panginoon. Kada gabi. Tulong na po natin yan sa ating buhay na spiritual at mag-evangelize din po tayo. Kasi naniniwala ko, maraming nalulunod ngayon. Maraming, as in maraming. Tulungan po natin sila. Yung tulong na sigurado. Alam niyo po yung mga tao, pag binigyan niyo po ng pagkain, bukas po idudumi na po nila yun. Hindi ko sinasabing walang kwenta yung pagtulong ng pera, damit, pagkain, sardinas, pansit. Hindi ko sinasabi yan. Mahalaga din po yun. Pero, in terms of value, mas valuable po ito. Dahil yun ngang pansit canton, bukas idudumi na po nila yon. Pero itong ibinibigay ko sa inyo, ibinibigay natin as a church, collectively, sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Ito po ay pagkain na hindi mapapanis. Yan po. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po. Salamat sa lahat ng nakinig at salamat po sa patuloy na naniniwala
sa ating ipinaglalaban na ito, itong Bible preaching na ito. So, bukas pong muli mga kapatid, kung buhay pa po tayo, at sana po ay mapanood nyo po ang yung preaching na ginawa ko kahapon para sa mga hindi po naka-attend. Okay. Meron po tayong replay po nung kahapon. Maganda po yung mga pinag-aralan po natin kahapon. Isang aspect na naman na talagang mag-iisip ka kung nagagawa mo ang bagay na ito. Yan po. Salamat sa ating Panginoon. At doon po sa mga bago natin ngayong gabi nakasama, baka kayo po'y first time, gusto ko po kayong ma-invite sa amin pong libreng pag-aaral. Pwede niyo pong i-click ang aming pong link. Pag clinic niyo po yon, ibabato po kayo sa online registration. Libre po ito ha. Meron po kaming inihandang menu para sa mga baguhan. Iga-guide po namin kayo spiritually, dahan-dahan. Yan po. So, at kung sino man po ang mga may questions, paki-post nyo lang po sa atin pong comment section at o kaya i-PM nyo po ako if you have yung talagang totoong question na hindi yung nandidebate. Yung question talaga na sincere, yung question na talagang naghahangad ng sagot. Sasagutin ko po kayo. Pero kung debate, baka I'm not the right person siguro to answer that. Okay, mahirap po sa internet. Kung gusto talaga natin ng ganon, ay harapan na lang po tayo. So, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Good night po at bukas pong muli, mga kapatid, kung buhay pa po ang bawat isa sa atin. So, good night. God bless. Gawa po kayo ng reflection. Ipadala nyo po sa akin. At kung kayo po may mga questions, let me know, mga kapatid. And hanggang dito na lang po. Shalom. Good night. Maranatha. Remember, 2 tao ang namamatay kada segundo. Kaya mag-ingat at maghanda spiritually. God bless. Strengthened by His love, strengthened by His Spirit.